Paano ko nga ba nakuha ang refund ko sa Gcredit? Tara, alamin natin. Kulang 1 month na nung in-upload ko itong Gcredit to Gcash na new way to convert. Successful naman yon at nagawa ko naman siya, na-convert ko naman. Pero last week ay ang dami nang comment doon na hindi na nga daw gumagana itong Gcredit to Gcash via Union Digital Bank. At kung titingnan nyo or mababasa nyo yung mga comment doon sa video ko na ito, puro sa mga hindi pa nababalik yung pera nila sa Gcredit. Kaya nga nag-process din sila ng kagaya sa akin, which is nga yung Gcredit to Gcash na gamit yung Union Digital Bank. Convert sila, tas ginamit nga nilang payment is DragonPay. Nabawas siya sa Gcredit pero hindi pa rin bumabalik. So paano nga ba yung ginawa ko? Siyempre, nag-submit ako ng ticket. Nag-submit na kayo ng ticket, ay pwede na kayong mag-proceed sa next step, i-pass forward nyo na lang. Pero kung hindi pa, ay panoorin nyo rin to. Para makapag-submit kayo ng ticket, ay i-open nyo yung Gcash ninyo at i-click nyo itong profile. Tapos scroll lang kayo at hanapin nyo dito yung help. Kapag nakita nyo na, ay i-click nyo to. Tapos ganito naman yung makikita ninyo. So maraming question dito. Kahit ano pwede nyo i-click dito kahit hindi related sa question ninyo. Yung need natin is yung mag-chat kay Gigi. So kapag na-click nyo na, ang need naman natin dito, i-replyan nyo lang siya ng Gcredit refund. Kapag okay na is may automatic siyang sasabihin sa inyo kasi nga itong si Gigi ay virtual assistant ni Gcash. So yan, naantayin lang natin siya. Kapag nag-reply na siya is marami kayong makikita. Pero dapat yung hanapin nyo dito is itong click here to ask for help. So i-click natin yan. So kapag na-click nyo na yan, ayan, automatic na kayong mapupunta sa submit a ticket. Tapos dito, automatic na nakalagay yung email ninyo, tsaka yung registered name nyo sa Gcash. At rin pala yung mobile number. So usually, wala talaga akong nilagay dyan kahit sa mga reference number. Kung wala kayong transaction history, kasi nga may nabasa ako na wala kayong nakuha transaction history, pwede nyo isulat dito sa box yung nangyari. Kapag okay na, pwede nyo nang i-click yung submit. Next naman ay waiting time. Dahil nga nakapag-submit na kayo ng ticket, mag-aantay kayo ng hanggang 2 days para ma-solve yung issue ninyo. Pero kung hindi pa rin nasusolve, nakalipas na yung 2 days, ay pwede kayo mag-follow up sa kanila. Punta kayo ulit sa Gcash at hanapin nyo yung profile. Tapos hanapin nyo ulit yung help. So syempre mababalik kayo ulit kagaya kanina, pero yung hanapin nyo naman is itong tickets. Dito kasi lalabas lahat ng mga sinabit nyo na ticket. In case na need yung mag-follow up kasi nga syempre ang tagal nila mag-reply sa inyo, pwede kayong mag-chat sa kanila. Ito yung ticket number ko yung nasa baba. You can see close na siya. Una kasi nag-submit muna ako ng ticket. Tapos nung hindi sila nagre-reply, siguro ilang oras lang nun, ay nag-chat na rin ako agad sa kanila. Kung nag-submit lang kayo ng ticket tapos hindi nyo siya papansinin o i-follow up, wala talaga mangyayari, mag-aantay lang kayo ng result. So mas maganda talaga na kulitin nyo sila, i-chat nyo sila, kagaya ng ginawa ko. Kaya ilang oras lang ang makalipas ay na-resolve na rin yung issue ko sa aking Gcredit. So yun nga, no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.